Sa full chapter 12 ng The Apocalypse of the Gods, magbabalik tanaw si Indra sa isang makasaysayang sandali sa Hindu realm, isang matinding one-on-one na laban na tumatak sa buong kalangitan. Sa laban na iyon, si Shiva ang nagwagi, at mula noon ay kinilala siya bilang isa sa 4 na chief gods ng kalangitan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Sapagkat isa rin sa mga di malilimutang tagpo sa kabanatang ito ay ang pagdurog ni Indra sa 3 kinatatakutang assassin gods, mga nilalang na may walang kapalyang record, 100% completion rate sa bawat misyon. Subalit sa harap ni Indra, tila baga nawala ang kanilang bangis. Sa kisap mata, sa bilis ng kanyang galaw, nilampaso niya ang 3 bago pa man sila makapagbigay ng pinsala sa kanya. Ni isa sa kanila, hindi man lang siya nagawang galusan. At ngayon, ang leader nila ang isusunod, si Zuke, ang Vermilion Bird. Isang maalab at misteryosong Diyos ng apoy. May palag kaya si Zuke laban sa Thunder God? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, The Apocalypse of the Gods, Kabanata 12. Many vs 1. Sa simula ng kabanata, tumindig si Indra, handang harapin ang mga assassin gods na nakapaligid sa kanya. Bilang Thunder God, dama niya agad ang paparating na atake, kaya't mabilis siyang kumilos. Unang sumugod si Baiho, ngunit nahulaan na ni Indra ang kanyang galaw. Sinalubong niya ito ng isang napakabilis na suntok, na tumama ng malakas sa mukha ni Baiho. Yumanig ang kanyang ulo, at sumirit ang dugo mula sa kanyang ilong dahil sa lakas ng impact. Sa kabila nito, naging malinaw na distraction lamang si Baiho. Habang nakatuon si Indra sa kanya, mula sa malayo ay nakaposisyon na si Xuanwu, nakahanda ng pakawalan ang kanyang mga punyal. Matapos makita ang pagkakataon, agad niyang pinakawalan ang mga ito, mabilis at nakamamatay. Gayunpaman, naramdaman ni Indra ang atake at nagawa niyang umiwas nang hindi man lang nagdalawang isip. Gulat na gulat si Xuanwu at hindi makapaniwala kung paano nagawang iwasan ni Indra ang kanyang atake. Kahit hindi direktang nakita ni Indra ang mga punyal na paparating mula sa likuran, nagawa pa rin niyang umiwas ng napakabilis at may kahangahangang katumpakan. Habang nagaganap ang sagupaan, lumabas mula sa likuran ni Indra si Qinglong, dala ang kanyang espada at handang umatake. Sa kabila ng pagsasanib puwersa ng mga kalaban-laban sa kanya, nanatili si Indra sa kontrol, matamang inoobserbahan ang bawat galaw nila. Nang umabot ang espada ni Qinglong sa halos 1 pulgada mula sa kanyang katawan, mabilis na kumilos si Indra, sinabayan ang galaw ng espada gamit ang isang napakahusay na counterattack. Tumama ang kanyang kamao sa mukha ni Qinglong, na nagresulta sa pag-agos ng dugo mula sa ilong nito. Sa mata ni Baiho at Xuanwu, tila naiwasan lamang ni Indra ang atake ni Qinglong. Ngunit sa katotohanan, sinabayan niya ito ng isang walang kapantay na bilis ng reaksyon na nagdulot ng malubhang pinsala. Tumulo ang maraming dugo mula sa ilong ni Qinglong, habang si Xuanwu ay napaisip sa tila imposibleng kakayahan ng Thunder God na kanilang tinambangan. Dito niya napagtanto na mula pa lamang nang pinalabas niya ang kanyang killing instinct, agad na naramdaman iyon ni Indra. Ang kakayahan ng Thunder God na madama ang presensya ng kalaban, kahit gaano pa ito kaliit, ay malinaw na itinago ni Indra sa kanila. Ang inakala nilang element of surprise mula sa blind spot ni Qinglong ay mistulang walang epekto. Ang pakiramdam at bilis ng reaksyon ni Indra ay higit sa inaasahan, dahilan upang magmistulang walang saysay ang kanilang plano. Napansin ni Qinglong na hindi lamang naiwasan ni Indra ang kanyang atake, kundi nagawa pa nitong mag-counter gamit ang isang napakabilis na suntok. Para naman kay Baiho, malinaw na bihasa si Indra sa one-on-one na laban, isang kakayahang likas para sa isang Thunder God. Sa wakas, napagtanto ni Baiho ang katotohanan, tama ang kanyang hinala. Sanay talaga si Indra sa bakbakan, lalo na't sa Hindu realm, kung saan ang mga matitinding sagupaan ay tila bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa halip na magulat, napagtanto nilang dapat na nilang asahan ang ganitong antas ng kasanayan mula kay Indra. Agad na sinabi ni Qinglong kay Baiho na kailangan nilang baguhin ang kanilang mga plano. Sa obserbasyon ni Qinglong, kahit ginamitan na nila si Indra ng mga biglaan at sorpresa na atake, tila walang epekto ang mga ito. Malinaw na hindi uobra ang kanilang kasalukuyang estratehiya, kaya't kinakailangan nilang mag-isip ng panibagong taktika upang matapatan ang Thunder God. Habang inaayos ni Baiho ang kanyang nabaling ilong, idinagdag niya na may narinig siyang bulong-bulungan na ang agwat ng lakas ng Thunder God na si Indra ay hindi nalalayo sa kapangyarihan ng God of Destruction na si Shiva. Ang pahayag na ito ay sapat upang magdulot ng kilabot sa kahit sinong makarinig, lalo na sa harap ng nagbabadyang presensya ni Indra.
Samantala, nagkomento si Xuanwu na sa Hindu pantheon, karaniwan ang mga one-on-one na labanan sa pagitan ng mga Diyos. Para sa kanya, ito'y isang kahangalan, isang katawa-tawang tradisyon na tila nagpapakita ng kababawan. Sa kabila ng kanyang mapanlait na salita, napatitig si Indra kay Xuanwu matapos marinig ang kanyang sinabi. Bigla na lamang siyang tumawa ng malakas habang inuulit ang sinabi ni Xuanwu tungkol sa one-on-one ng mga Diyos sa Hindu pantheon. Nagtaka naman si Baiho at tinanong si Xuanwu kung bakit tumatawa si Indra. Ngunit ni si Xuanwu mismo ay walang ideya kung ano ang ikinatawa ng kanilang kalaban. Dito nagsimulang magbalik tanaw si Indra at nagsalaysay sa tatlong assassin gods. Ayon sa kanya, noong unang panahon sa Hindu pantheon, laganap ang pagtataksil, lynching, sneak attacks, ambushes, panlilinlang, lahat ng uri ng pandaraya ay tila karaniwan na lamang. Isang madugo at mapanganib na panahon iyon para sa mga Diyos. Sa susunod na eksena, makikita ang napakaraming Diyos na nanunood sa isang matinding labanan sa pagitan ni Rudra at Shiva. Ang ilan ay pumanig kay Rudra, habang ang iba naman, kasama ang ilang malalakas na Diyos, ay sumuporta kay Shiva. Sa gitna ng kagilahil-alas na bakbakan, muling sumagi sa isipan ni Indra ang sinabi ni Xuanwu tungkol sa one-on-one ng mga tanga sa Hindu pantheon. Naalala niya ang laban ni Rudra at Shiva, isang labang hindi kailanman malilimutan sa kasaysayan ng Hindu realm. Dito nanalo si Shiva at narating niya ang tugatog ng Svarga, dahilan upang siya'y kilalanin bilang pinakamataas na Diyos sa kanilang paniniwala. Muling tumingin si Indra sa tatlong assassin gods. Sa kanyang mga mata, malinaw ang mensahe, tila tinatanong niya kung naiintindihan ba nila kung gaano kamangha-mangha ang labang iyon. Wala ni isa man sa kanila ang tumugon. Ngunit para kay Indra, at sa kanyang mga kaibigang Diyos sa Hindu pantheon, hindi na kailangang sagutin pa. Alam na nila ang halaga ng tagpong iyon, isang labang nagtakda kung sino ang tunay na pinakamalakas sa kanilang mundo. Dahil sa pagbabalik tanaw na iyon, muling nabuhay ang sigla ni Indra. Bumalot sa kanyang katawan ang mga kidlat, tanda ng kanyang nag-aalab na determinasyon. Sa kanyang isip, kung nais niyang malampasan si Shiva, kailangan niyang talunin ang tatlong assassin gods na nasa kanyang harapan. Sa isang kisap mata, nasa harapan na agad ni Xuanwu si Indra, handang pakawalan ang isang mabagsik na suntok. Huli na nang mapansin ni Xuanwu ang biglaang paglapit ng Thunder God. Kahit nakapaghanda siya ng depensa, hindi nito napigilan ang tindi ng lakas ng suntok, napalipad siya at napadahak ng dugo ang kanyang bibig. Kita sa kanyang mukha ang matinding sakit na dulot ng atake ni Indra. Alerto si Baiho, ngunit wala siyang kamalay-malay na nasa likuran na niya si Indra. Tinamaan siya sa tagiliran, at sa sobrang bilis ng atake ay hindi siya nakadepensa. Gayunpaman, agad nakaposisyon si Qinglong at palapit na ang kanyang espada sa ulo ni Indra. Napansin ito ng Thunder God at sa sandaling iyon, naalala niya ang malupit at mapanganib na mundo kung saan siya lumaki. Doon niya nahasa ang kanyang kakayahan na makakounter sa kahit anong surprise attack. Hindi nga siya nagkamali, bago pa man makalapit si Qinglong, tinamaan na ito ni Indra ng isang solidong lightning counter attack sa mukha. Ngunit hindi pa roon natapos si Indra. Sa isang mabilis na galaw, muli niyang binalikan si Baiho. Kahit pa nakapaghanda na si Baiho ng depensa, napangiwi pa rin ito sa sobrang sakit at halos hindi na makabangon. Ayon sa tala ng tagapagsalaysay, ang kanji na nakaukit sa katawan ni Indra ay nangangahulugang Lightning Fast God Fist. Ang Vajra, isang maalamat na sandata, ay sinasabing yari sa diamante at kasing lakas ng kidlat. Itinuturing ito bilang isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa Sansinukob, ayon sa paniniwala ng Hinduismo. Ngunit ang Vajra na ito ay hindi basta gamit lamang ni Indra, ito ay naging bahagi ng kanyang katawan, isang unyon ng Diyos at sandata. Isa itong nakakatakot na balita para sa sinumang kaaway. Hindi pa tiyak kung paano naganap ang pagsasanib na ito, ngunit kapag tuluyang nailahad ang kanyang buong kasaysayan, tiyak na malilinawan kung paanong si Indra at ang makapangyarihang divine weapon na Vajra ay naging iisa. Sa pagpapatuloy ng kabanata, humingi ng paumanhin si Indra matapos niyang bugbugin ng husto ang tatlong tinaguriang assassin gods. Sinabi niyang kailangan na niyang umalis. Sa isip ng God of Thunder, kung titigil siya sa kanyang kinaroroonan, mananatili na lamang isang pantasya ang matalo si Shiva, kaya't kailangan niyang magpatuloy at palakasin pa ang sarili. Bagamat namimilipit sa sakit, pilit na tumayo si Xuanwu. Ngayon ay lubos na niyang nauunawaan kung gaano kalakas si Indra. Ngunit kahit ganoon, hindi siya sumusuko. Biglang lumitaw ang kidlat mula sa katawan ni Indra, senyales ng paparating na banta. Sa kanyang paglingon, doon siya biglang natalian, at si Xuanwu pala ang may kagagawa ng pagkakatali sa kanyang katawan.
Para kay Xuanwo, hindi naman nila kailangang talunin si Indra. Ang mahalaga ay mapigilan siyang makarating sa arena upang masiguro ang tagumpay ng kanilang kaibigang si Zukei. Binigyang diin ni Xuanwo na basta't hindi makakarating sa arena si Indra, sila pa rin ang panalo. Lumipat ang tagpo sa arena. Tanging si Zukei lamang ang nasa gitna, habang si Shiva at ang iba pang Diyos ay sabay-sabay na naghihintay sa pagdating ni Indra. Sa puntong iyon, nagsalita si Jarl, malapit na raw matapos ang time limit, ngunit wala pa rin si Lord Indra. Dahil dito, inanunsyo niya ang pagkapanalo ni Zukei. Ngunit bago pa niya tuluyang masambat ang desisyon, isang sigaw ang pumihil sa kanya. Sandali lang. Natigilan si Jarl sa kanyang anunsyo. Bumalik ang eksena kay Xuanwo. Sa pagkakataong ito, lamog na ang kanyang mukha. Tumilapon siya sa sahig matapos ang matinding pag-atake. Sinabihan siya ni Indra na tumigil na dahil maaari siyang mamatay kung magpapatuloy pa siya sa pakikipaglaban. Ngunit matigas ang ulo ni Xuanwo, pilit pa rin siyang tumatayo. Hinamon niya si Indra, na patayin siya. Kahit basag-basag ang mukha ni Xuanwo, buo pa rin ang kanyang loob. Para sa kanya, kahit sila'y mamatay, panalo pa rin sila. Bigla namang nakaramdam si Indra ng isang malakas na presensyang papalapit. Mabilis siyang lumingon sa kanyang likuran. Pati si Xuanwo ay nagulat sa biglaang pagdating ni Zukei. Hindi niya maintindihan kung bakit naroroon ito. Maging si Indra ay nagtataka rin sa presensya ni Zukei, at masama pa ang tingin nito sa kanya. Napatanong si Indra, "Anong binabalak mo, Vermilion Bird? Narito ka ba para labanan ako?" Pero para sa kanya, wala naman itong pinagkaiba. Isang laban pa rin ito. Tumugon si Zukei, "Ganyan ka talaga, Indra. Isang mandirigma na lampas sa inaakala ng lahat, tulad ng sinasabi sa mga bulong-bulungan." Habang nakatitig si Zukei sa handang umatake na si Indra, napansin niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang mga kasamahang assassin gods, bagbog sarado sa kamay ng Thunder God. Bigla niyang inilabas ang isang bat drone na may kakayahang mag-live broadcast ng lahat ng makukuhanan nito. Ipinakita nito sa buong arena ang mga kaganapan sa backstage, ang tunay na dahilan kung bakit hindi pa nakalalabas si Indra. Nagalit si Baiho kay Zukei. Sinira raw nito ang kanilang plano at ibinunyag pa ang malagim na sinapit nila sa kamay ng Thunder God sa harap ng lahat. Gulat ang mga Diyos na nanonood, ngayon nila napagtanto na tinambangan pala si Indra. Kaya pala hanggang ngayon ay hindi pa siya lumalabas mula sa kanyang entrance. Ngunit mas lalo silang namangha nang makita si Indra, walang pinsalang natamo at handang lumaban. Napanganga sa pagkagulat ang mga kilala at makapangyarihang Diyos sa eksenang hindi nila inaasahan. Pero hindi pa ito ang katapusan. Ngayon na nagharap na sina Indra at Zukei sa backstage, tila wala nang makapipigil pa sa kanilang laban. Hindi man maunawaan ni Indra ang tunay na dahilan ng pagdating ni Zukei, malinaw kay Zukei ang kanyang layunin, pinuntahan niya mismo si Indra sa backstage, hindi para magsalita, kundi para gulpihin, durugan, at tudukan ang lahat sa isang laban na gustong-gusto ng mga Diyos ng Hindo, isang 1 versus 1. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Sa bawat pahinga, siya'y nandyan, boses ng kasaysayan, sa kanyang tangan. Mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapos sa diwa, naglalathala ng kwento ng bawat isa. Sa lanarok siya'y tagapagsalaysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huling paghimlay. Sa init ng digmaan siya'y naririnig, boses na walang takot, tunog ng pag-ibig. Sa bawat hapang ng bayani